5 underrated na lucky plants, ano. Bubulang sa tabi-tabi at hindi natin napapansin, no? Pero sila pala ay may kaakibat na swerte. Sa water element, nag-encourage po siya ng prosperity. Yung kanyang hugis pusong dahon, yan yung sumisimbolo ng pagmamahalan. Sa feng shui nga po, isa tong super powerhouse, ano, na tinatawag dahil ina-associate po dito yung good luck. Hello everyone! This is Sir Misunao of Mimi Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? Maswerteng usapan na naman tayo dahil ngayong araw na ito, ibibigay ko po sa inyo yung 5 underrated na lucky plants, ano. Mga halaman po na sa tingin natin ay pakalat-kalat lang dyan, tumutubo lang sa tabi-tabi at hindi natin napapansin, no? Pero sila pala ay may kaakibat na swerte at dalang-dalang positibong enerhiya sa ating buhay. Kaya naman, ano-ano kaya yan, ano? Tingnan nyo yung mga halaman ipapakita ko at kung ano-ano yan, malalaman nyo na sa ating pagbalik. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. We're back mga ka-MDP. Kayo ba yung mga plant people o yung mga mahihilig sa halaman, or kahit na hindi kayo plantito at plantita ay na-appreciate nyo yung nature at ganda ng mga halaman? Well, tingnan nyo po mabuti yung mga halamang nasa paligid nyo, kasi baka mamaya hindi sila napapansin, sila pala yung may mga simbolismo at magandang enerhiya na maibibigay sa atin, ano. At kapag meron tayo nito, tiyak na magiging maswerte ang ating buhay. Iikot tayo sa ating garden ngayon. Papakita ko sa inyo yung 5 halaman na yan at tingnan nyo, check nyo, baka meron din kayo, no. Tara, simulan natin. Sa una nating halaman ay ang Dracaena fragrans, ano, o mas kilala po ito sa tawag na fortune plants. Pansinin nyo po yung kanyang mga pinaka katawan, ganyan, ano. Kaya tinagurian niyang corn plants dahil yan, kita nyo mabilog yung kanyang pinaka stem, ano. Tapos sa pinaka yan, stem na kinat sa kanya, may tumutubong mga ganyan, ano, yung parang crown, no, na tinatawag. Yan po, matagal na panahon na inaalagaan sa mga tahanan, ano, yung ating mga lolo at lola na nag-aalaga ng mga houseplants before. Ayan, talagang tumatagal ng matagal na matagal, ano, at hindi na natin napapansin, no, minsan na napakahalaga pala ng halamang ito. At tinagurian din po itong happy plants, ano. At sa feng shui nga po, isa tong super powerhouse, ano, na tinatawag dahil ina-associate po dito yung good luck, no, pati po prosperity. Yung kanya pong dahon na malalapad, ano, ay sinasabing nagbibigay po ng attraction pagdating po sa wealth, and nag-i-stimulate po ng success, ano. Napakaganda po ng halaman to, maberdeng maberde, lalo na po kapag namulaklak yan, kasi ito pong halamang ito, pag namulaklak, ang bango ng bulaklak, lalo na pag paggabi, no, talagang maamoy mo. At kapag namulaklak po yung halaman na yan, yun na po yung simula ng pagdating po ng mga magandang pangyayari sa ating buhay, ano. And meron po ako ditong isa, yung curly, no, ibang variety siya ng Dracaena fragrans. Yan po yung curly fortune plants na tinatawag, ano. Maganda rin po yung pang design sa ating bahay, sa ating garden, at nakakadagdag po ng attraction. Sa pangalawa nating halaman, ito pong yucca, no. Marahil familiar po kayo dun sa kanyang itsura, no, kasi ito madalas magamit sa landscaping, ano. Yung kanya pong trunks na napakalaki, yan po, sumisimbolo po yan ng resilience at pagiging malakas, ano. At ito nga po, makikita natin na madalas na pinandi-design pero hindi natin alam yung simbolismo, no. Pero ito po
pinaniniwala ang swerte. Kaya kung mapapansin niyo po yung mga magagandang bahay, malalaking bahay, naglalagay po ng yuka, no, sa kanilang harapan dahil ito po yung nagre-represent ng growth, ano. Yung kanya pong wood elements ay tumutulong sa pag-attract ng positive energy at nagpo-foster po siya ng personal development and accomplishment, ano. Yan po yung magagandang simbolismo ng halamang ito. Sinasabi rin po na kapag meron kayo nitong alaga ay nagdadala ito ng stability at hina-harmonize niya po yung inyong bahay, ano, inyong tahanan, at nagpo-promote ng calmness at katahimikan sa ating environment, ano. Napakaganda po niyang yuka na yan. And yung iba nga po, ito technique, ano, tinatanggal yung mga nasa ilalim na pinakadahon niya para po mas lumago pa po at tumaas, ano, itong mga yuka. Sa pangatlo naman nating halaman, ito pong mga Japanese bamboo, no. Pag napansin nyo po yan, ito ay mayroong mga tuwid, no, na stem. Tapos meron siyang mga tumutubong stem na auxiliary dun sa kanyang mga main stem, ano. Tapos tutubuan ng mga dahon na ganyang korte, no. Mapansin nyo minsan yung inyong mga Japanese bamboo ay meron pong yan, parang tuldok-tuldok, ano. At sinasabing yan nga po ay sumisimbolo ng kaperahan, ano. Bukod po dyan, itong Japanese bamboo o Dracaena orcolosa, yan yung pangalan niya, ay nagsisimbolize ng growth and adaptability, no. At dahil nga po ito ay mayroong relate, no, sa water element, nag-encourage po siya ng prosperity sa both personal and business endeavors, no. So hindi lang po sa buhay natin maswerte, kundi maging sa mga negosyo, no. Kaya nga po yung ibang mayroong mga tindahan, yan po yung dinidisplay, yan pong ating Japanese bamboo, no. At sinasabi nga po na ini-enhance po nito yung tranquility o yung pagkakaisa rin po, no, sa ating mga tahanan at sa mga magkakasama sa trabaho, no. At sinusupport niya po yung stress management, yan, at pinopromote niya rin po yung calm atmosphere, no. Kaya naman po napakaganda po na meron kayo nito, no, nung Japanese bamboo na tinatawag. Marami rin po itong varieties, ano, may iba't ibang kulay din po ito. Pero ito po yung common na nakikita natin, ano. Kapag ito po ay namulaklak, makikita nyo po na yung bulaklak niya is parang fireworks na talagang pumuputok, ano, na ibig sabihin po niyan is prosperity. Inuugnay po dyan, ano. Kaya po maganda yung simbolismo ng halamang ito na talaga namang minsan nakikita lang natin na hindi pinapansin at nagkalat lang, ano. Dahil ito mabilis din tumami, true stem, pwede kayong magtanim yan. Sa pang-apat nating halaman, ito pong Alocasia amazonica, no, o mas kilala din minsan tinatawag tong poly, no, pero ibang variety din yung poly, no. Pero napakaganda po at napakakintab ng dahon nito. Akalain nga po natin plastic lang, ano. At madalas nating ipang display sa ating mga tahanan, ano. Yung kanyang hugis pusong dahon, yan yung sumisimbolo ng pagmamahalan, ano. Pero hindi lang po maganda yung halamang ito, no, pero kapag ito po yung nilagay natin sa ating mga tahanan, talaga pong magkakaroon ng masaganang pamumuhay tayo. At syempre, ini-influence po nito yung energy flow, no, na makapagdala ng positive energy at syempre po prosperity na rin, no. Yan po yung ating amazonica na talaga namang ang ganda na, talagang meron pang kaakibat na swerte yung dala. At sa huling-huli po nating halaman, familiar ba kayo dito? Ito yung tinatawag na Schefflera, o mas kilala din po sa tawag na five fingers, no. Nung bata pa ako, naalala ko binibilang namin, no, yung kanyang mga leaves, dahil kapag nagkaroon daw ng 6 na leaves, 7 leaves, talagang swerte, no. Pero kadalasan po kasi dito 5, no, yung dahon niya, no. Pero itong Schefflera na talaga namang
taon na yung inaabot sa atin na madalas nating makita, meron palang kaakibat na swerte, no? Dahil popular choice po ito sa feng shui, isa rin po sa mga super powerhouse na halaman, at sinasabi po na nakakapagdala ng good luck, prosperity, at even po sa health, sa kalusugan, ano. Maganda po yung kanyang simbolismo. Kilala po siya sa tawag na umbrella plants dahil po dun sa kanyang mga dahon na parang pumuproteksyon sa, no. At yun nga po yung nagiging dahilan para sabihin na yung halamang ito ay puprotektahan tayo from negative energy, from evil spirits. Kaya naman po talagang swerte siya, no. At yan po, maganda rin, ano, yung kanyang dahon, yung kanyang mabiberding dahon, malamig sa mata, na nakakatanggal po no, ng mga pangit na vibes, at napapaganda po yung mood natin, ano. Kaya po kapag maganda ang mood natin, mas maganda yung pasok po sa atin ng biyaya, ano. Kaya po yan po yung umbrella plant na tinatawag, o Schefflera po, ano, na maganda rin po, at kadalasan hindi ganong napapansin, pero pag meron po kayo nito, tiyak ko na bibigyan kayo ng magandang positibong enerhiya at positive views, no, sa inyong buhay. So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating vlog at nalaman nyo na yung 5 underrated plants na maswerte pala, no? At baka meron po kayo nyan, check nyo sa inyong paligid, ano? Salamat po sa inyong panonood, pero paalala lang po, ito yung mga gabay na halaman lamang, no, na maaaring makatulong sa ating buhay, ano? Nasa ating mga kamay pa rin po yung ating kakayahan na umunlad, ano? At sabi ko nga, manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang kasipagan at pagpupunyagi sa buhay. Yan po yung magdadala sa atin sa tagumpay, ano, at sa mga minimithi natin at pangarap sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong araw na ito, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, pati po yung mga lucky plants at masaswerteng halaman na talaga namang magbibigay sa atin ng magandang future at magandang buhay, at pati po yung kanilang mga benepisyo, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermie Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.